magandang pag-usapan po ito pong nangyari po kagabi dyan ho sa Davao City. Nabulabog po mga kabida yung mga tao doon, lalong-lalo na po doon mismo sa mga residente na malapit po sa bahay ng dating Pangulo, mga kabida. Dahil napabalita po kagabi na lulusubin daw, papasukin daw ito hong bahay ng dating Pangulo, at isi-serve yung search warrant, mga kabida. Dumagsa doon yung mga tao, yung mga supporters po ng dating Pangulo, At kabilang na po sa mga pumunta doon ay ito pong si Mr. Randy Usman, isa sa mga leaders po ng Islam diyan ho sa Davao City, at yung mga lawyers po ng dating Pangulo, mga kabida, mga barangay officials andun din, At yun, sinisecure po nila yung bahay po ng dating Pangulo, although yung bahay na yun wala pong tao kagabi, mga kabida. At hindi po batid kung saan po yung pamilya ng dating Pangulo, yung live-in partner po ng dating Pangulo, yung anak po ng dating Pangulo, wala pong ideya kung saan po sila kagabi at sa kasalukuyan po, mga kabida. So yun po, umabot po ng magdamag yung mga tao. Nagstay po doon hanggang dumating po itong si Davao City Mayor Baste Duterte, mga kabida. Now, doon ho sa pagdating po ng alkalde po ng Davao City, mas lalong umingay, naghihiyawan yung mga tao, nagcha-chant po ng pangalan ni Tatay Digong, mga kabida. So, tanda po ng kanila hong suporta, Okay? Now, nagsalita po itong si Mayor Duterte, mga kabida, at hihiramin ko lang po itong video po ng Brigada News FM Davao, para iparinig po namin sa inyo yung naging pahayag po ng alkalde po ng Davao City, Baste Duterte, patungkol ho dito sa napabalitang i-raid yung bahay po ng kanyang ama, dyan ho sa Dunya Luisa Village po, sa may Ecolad, mga kabida. Pakinggan po natin itong si Mayor Duterte. Wala kaso na dyan, tinuod lang. Suod sila, gusto sila mo tanaw, ana-ana. Na ko'y respeto sa trabaho sa polis. Ang problema diha, wa ko'y salig sa liderato na ito. Bantay ba? Importante gyud karon nakahibaw ta sa itong mga katungod. Kana gyud, dili ta basta-basta lang pareho sa gibuhat nila sa kuamahan. Wa gyud ko kibaw nganong tuan na dito sa Netherlands karon. Salamat kaayo. Sobra-sobra na inyo ginapakita. O gusto nako nga makapahuway mo o mauli mo. Kung unsa man ni dawato na mo ni. Kaya man na mo atubang. Ikibaw man may ako bisag kani karon wa koy sa nila. Wa koy sa bisag kang kinsa. Dili mamuli. Salamat kayo sa media nga naa diri mo ramang gihapon nay uban di mangyapon among gawas dito sa kuan taas. Mao na ako gasalig ko sa inyo ha mga tao gyud karon. Yes. Tinuod lang. Kaya mainstream media medyo wala na Mabuhay mong tanan mga Davawinyo. Ayun po, actually, 3 clips yan, mga kabida. Yung unang clip po, pasensya na po doon sa mga Tagalog, hindi ho ninyo naintindihan yung sinabi po ni Mayor Duterte kasi Bisaya kasi yun Cebuano po. So, itatranslate ko na lang po. Actually, 3 clips yun, Yung unang clip po, mga kabida, ang sinabi po ng alkalde po ng Davao City, may tiwala po siya doon sa mga pulis, Pulis Davao, po. Pero doon ho sa mga namumuno, wala ho siyang tiwala doon, mga kabida, po. Dito ho sa pangalawang clip po, mga kabida, nagpasalamat po itong si Mayor Baste sa suporta po ng mga tao, At yun nga, pinapauwi na po niya yung mga tao, Kasi yun nga, umabot na po ng magdamag, Siguro mga around almost 1 na po, 1 a.m. na po yung time na yon Now, dun so
Now, dun ho sa pangatlong clip po mga kabida, pinasaringan po ng alkalde ito hong mga media, no? Lalong-lalo na po yung mga mainstream. Kasi ho, ang sabi po niya andyan nga sila, no? Nag-cover, pero hindi ho daw lalabas yan, ano? Yung kanila pong kino-cover po na balita dyan ho sa Dunya Luisa po mga kabida. But anyway, yun nga, in-emphasize lang po ng alkalde po ng Davao City doon sa mga tao na kailangan pong malaman natin o alam po natin yung karapatan po natin, ano? Para hindi ho tayo daw magaya sa nangyari po daw sa kanyang ama, ano po, no? Na bigla hong inaresto, kinuha at dinala po at andun na po sa the Netherlands po ngayon, ano po mga kabida. So yun lang po, no? Yung balitang isi-search yung bahay po ng dating Pangulo, hanggang ngayon, wala pong pulis, ano po. In fact, wala pong nakitang pulis doon. Okay? Meron pong inilabas na pahayag, ito pong PRO 11, no? Police Regional Office 11, at maging itong DCPO po mga kabida, na hindi ho daw totoo yung balita na papasukin yung bahay ng dating Pangulo, ano? Fake news daw yun, mga kabida, ano po, no? So far, wala naman pong indikasyon na meron pong mga pulis doon, ano? Pero meron pong napansin mga kabida na isang APC, ano? Okay? Armored Personnel Carrier. At usually, ginagamit yan po ng mga sundalo yon, ano? At unusual daw yung presence po ng APC doon mismo sa malapit lang po, no? Sa bahay po ng dating Pangulo po mga kabida. So marami hong nagkaroon po ng conclusion na baka meron nang gagawin, ano? Doon mismo sa bahay ng dating Pangulo because of the presence of the APC, ano po, mga kabida. Kasi ho, yun nga, sabi ko nga kanina batay doon sa mga balita, unusual daw yung APC, no? Yung presence po ng APC doon, ano po. Okay? So, yun po, ang nangyari po kagabi, ano? So, aabangan na lang po natin yan kasi may mga haka-haka din na baka daw, pag wala na daw yung mga tao, baka doon daw papasukin yung bahay, ano po, no? Pero so far, in fairness naman po sa PNP, ano, dininay nila po yun, ano, na wala hong katotohanan na papasukin daw yung bahay ng dating Pangulo, ano po. Okay? Tsaka wala hong search warrant na in-apply po yung PNP, ano po, mga kabida, no? Ang lumabas lang po dito na possible reason daw kung bakit po i-raid daw yung bahay, ito speculation lang po ito, mga kabida. Hindi po to sa akin, ano? Kasi alam naman po natin si dating Pangulong Duterte, mahilig po sa armas, di ba? At saka nung time po na siya po ay presidente po ng Pilipinas, paulit-ulit yung sinabi po na nangongolekta po siya ng mga armas, ano po. Pero may presumption po na yung armas na yon, yung mga armas na yon, lisensyado yun, ano? Kasi Pangulo ka ng Pilipinas tapos nangongolekta ka ng armas na walang lisensya. So, presumably may may license yun, ano po, no? Yung tanong lang po kung hanggang ngayon valid po ba yung license, no? Baka expired na yon, ano po, no? Baka yun daw yung possible reason or ground kung meron man pong search warrant na in-applyan ito kung PNP, ano po, mga kabida. So, puro lang yun speculation po, mga kabida, pero uulitin ko po, dininay po yan ng PNP. Wala hong katotohanan daw na meron pong search warrant na in-applyan ang Philippine National Police at papasukin daw itong bahay ng dating Pangulo po, mga kabida. Alright, so yun yung ganap po, mga kabida. Medyo nagkaroon lang po talaga ng ingay, ano? Tension doon ho sa harap mismo ng bahay ng dating Pangulo, mga kabida, kagabi because of the reports, no, na meron daw search warrant na isi-serve at papasukin daw yung bahay po ng dating Pangulo. So far, wala pong balita kung saan po yung pamilya po ng dating Pangulo, yung kanyang live-in partner, at saka yung kanyang anak. Ano kasi gaya ng sinabi ko po kanina, walang tao yung bahay po ng dating Pangulo. Although, marami pong mga kapitbahay po yung dating Pangulo doon. Sila mismo yung nagtutulungan doon kagabi para lang po na magkaroon po ng gathering, no? May mga nag-grocery, no?
kagabi, no? At saka yung mga kaibigan po, ano, malapit na kaibigan po ng dating Pangulo, ng pamilya ng dating Pangulo, andun din mga kabida, yung mga barangay officials andun din, ano.